Hindi pa rin isinasantabi ng pulis ang anggulong foul play, ang pagkamatay o foul play sa pagkamatay ng batang nakita sa isang creek sa Pililla, Rizal. Bukas nakatakdang ilabas ng PNP ang resulta ng post-mortem examination nito. Dismayado naman sa takbo ng investigasyon ang magulang ng isa pang bata na 6 na buwan nang nawawala. May report si Michael Fahati. Foul play at aksidente. Ito ang mga anggulong tinitingnan ngayon ng mga otoridad sa kaso ng 4 taong gulang na batang si Mark Elgin Escarmosa. Nagkalasog-lasog at hindi na halos makilala ang labi ni Mark Elgin nang matagpuan siya sa may talahiban sa Pililla, Rizal noong nakaraang linggo. Posible raw na naaksidente ang bata at nahulog sa sapa kung saan siya natagpuan. Pero hindi rin sinasantabi ng pulisya ang anggulong foul play o sadyang pinatay ang bata. Inaalam din ng pulisya kung bakit sinunog ang bahagi ng talahiban kung saan natagpuan ang kawaawang labi ng bata. Lumalabas sa investigasyon na sinilaban ng tiyahin ni Mark Elgin na si Soledad Obana ang lugar makaraang maialis ang bangkay ng bata roon. Ang naging pahayag niya is hindi raw niya matanggap na yung lugar na yun ang kinamatay ng kanyang pamangkin. Kaya sinunog niya. Ay ang naging puzzle din namin, bakit yung ina nga hindi naisip yun? Bakit ikaw? Sa ngayon, tuloy ang isinasantabi ng Pililla Police ang anggulong mula sa mga kwento na dinukot ng sindikato ang bata at kinuha ang lamang loob nito. Kakasuhan naman ang ama ng bata ng kanyang biyanan, pati na rin ang tiyahin na sumunog umano ng talahiban dahil umano sa kapabayaan. Naalaman din ng mga pulis na hiwalay ang mga magulang ni Mark Elgin kaya napagkasunduan raw ng dati mag-asawa na paalagaan muna ito sa mga lolo at lola ng bata. Kaya may foul play o kaya natural ng pagkamatay ng kanyang anak, parang gusto niyang mabigyan ng leksyon yung pinagkatiwalaan niya eh. Kasi sabi niya, lahat ibinigay niya eh. Yun ang ano ng ama. Kung mabubuksan lang ang mga dibdib namin, pabubuksan namin ang mga dibdib namin para makita niya totoo. Sige po, pwede yun. Tila balik simula naman ang investigasyon sa kaso ng nawawalang batang si Jael Flores. Yan ay matapos malaman ng magulang nito na inilipat ang kaso mula sa PNP Anti-Kidnapping Group sa pangalaga ng Women and Children's Protection Division. 6 na buwan nang hinawakan ng Anti-Kidnapping Group ang kaso. Pero dahil sa kakulangan ng ebidensyang magsasabing buhay pa nga ang bata, minabuti nilang ilipas sa iba ang hawak ng kaso. Dagdag dagok pa nang malaman nilang Marso pa pala, binitiwan ng Anti-Kidnapping Group ang kaso at hindi agad ililipas sa Women and Children's Protection Division. Dito tuloy may iwasang maglabas ng sama ng loob ang ina ni Jael. Pero bakit pag may pera, pag may yaman, dahil ba anak sila ng ganito, paghahanap may kasama silang pulis. Kami never naman namin pong na-experience na naghanap kami na may kasama kaming pulis. AKG ang ano dito talaga, dapat hindi lang dapat pinurso nila, may nawawalang bata eh. Who's better in handling cases like this? AKG, sila yung may expertise, sila yung trained. Patuloy pa rin sinisikat ng GMA News na makuna ng pahayag ang mga taga-PNP Anti-Kidnapping Group. Nito mga nakalipas na araw, maugong mga balita tungkol sa mga batang nawawala. Sa Maynila pa lamang, 19 na ang naitalang nawawala. Sa Amerika, meron ng national database ang pulisya para sa mga nawawalang individual. Pero habang hindi pa ito napapatupad sa Pilipinas, kung magre-report sa mga pulis, makakatulong kung alalahanin at isulat ang mga natatandaang impormasyon tulad ng huling suot na damit, palatandaan ng pagkakakilanlan tulad ng balat, nunal, puyo, dimple at kakaibang kilos. Maganda ng mga pinakahuling litrato at ipakalat sa mga lugar na matao o maaring puntahan ng bata at magbahagi din sa media. Magtalaga ng isang numero na tatawagan at hingan ng tulong ang mga kaanak at kaibigan. Michael Fahatin, GMA News.